bakit tayo yung pinaka-tinamaan? Lahat naman tayo tinamaan ng external factors katulad ng Iran war, slowdown ng global economy. Lahat naman tinatamaan eh. Itong worst El Nino in history, no? Lahat naman tayo tatamaan. Pero tayo pinakamataas, halos doble yung increase ng langis kumpara sa ating neighbors, di ba? Tayo I go back to my favorite topic, no? Governance. Because our governance is very, very bad. One would also characterize it as incompetent, no? Medyo mahina yung ating pamamahala sa iba't ibang kalakaran ng ating ekonomiya at politika. Unang-una, yung langis. Ang ating dependence sa imported oil is more than 90%. Yung iba, they were able to bring down their dependence on imported oil, number one. Number two, kahit na naibaba na nila yung kanilang dependence sa imported oil, nag-build up sila ng tinatawag nating strategic petroleum reserve. Yung kamukha ng China, 6 months ang kanilang reserva. Yung ibang bansa, 4 months, 3 months. Tayo, hindi lumalagpas ng 45 to 50 days. So less than 2 months tayo. Kaya konting gulo lamang sa Middle East ay nagkakaproblema tayo kasi nauubos yung ating inventaryo ng langis, no? Una 'yon. Pangalawa, sa agrikultura. We fail to modernize our agriculture and therefore itong food insufficiency natin, wala tayong fertilizer, hanggang ngayon kalabaw pa rin ang ginagamit. Yung agrarian reform naman natin ay hindi nagtagumpay na ma-incorporate yung maliliit 7 hectares, 8 hectares na mga lupa ng ating mga magsasaka, no? So walang economy of scale. And therefore, yung food insufficiency continues to be a persistent problem. Kaya yung inflation mataas dahil yung food prices tumataas eh. Konting ulan, tataas ang presyo ng gulay. Konting bagyo, tataas ang presyo nito, tataas ang presyo niyan. Pagka nagkaroon ng problema sa ibang bansa, apektado tayo. Number 3, policy. No? Hambang panahon ba ang ating pamamahala sa ating food security sa pamamagitan ng higher tariff o kaya ng lower tariff and importation ng ating mga pangangailangan, no? Kaya itong mga bagay na ito, they speak of some incompetence in governance. At ito ang problema nito, it is us, no, the common people who reap all of these fruits of bad governance and in fact corruption as well. Remember, ang ating budget is between 6 to 7. They say that yung capital expenditure niyan, 30 to 40% goes to corruption. Ang laking bagay nun, no? Mahigit 1 trilyon ang nawawala mula sa ospital, mula sa education, mula sa social safety nets at napupunta sa bulsa ng ilang tiwaling politiko at mga private contractors. Ito yung mga dahilan kung bakit tayo ay nahuhuli. And finally, let me stress na yung iba, may mga 5-year plans, 10-year plans, hanggang 20-year plans. And they stick to those plans. Sa atin, every time na may bagong administration, nag-iiba tayo ng plano. Yung ibang naisagawa na, nung unang naging presidente, pagdating ng pangalawang presidente, i-abandon na yon. Kaya there's no continuity sa critical and expensive social infrastructure.